Kung may batang umiiyak sa loob ng sinapupunan, gayon din ang dapat sana'y nangangarap pa lamang. Hindi ito kwento ng panghuhusga. Hindi ito kwento ng paninisi. Ito ay kwento ng realidad. Isang realidad na madalas nating hinaharap ng pikit mata. Hindi pa panahon. Sa edad na dapat ay iniisip mo pa lamang kung paano magiging makabuluhan ang iyong buhay, ay may iba ka nang iniisip kung paano buhayin ang isang buhay. Sa panahon na dapat ay hinahabol mo pa lamang iyong pangarap, ay may batang napipilitang habulin ng responsibilidad. At hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala na silang ibang mapagpipilian. Hindi pa panahon. Ang pagiging ina ng maaga ay hindi simpleng desisyon. Kadalasan, bunga ito ng pagkukulang sa gabay, pagkukulang sa kaalaman, at pagkukulang sa pag-iingat. Sa isang maikling kagalakan, kapalit ay panghabang buhay na pasal. Isang maikling hakbang, nakatayang buong kinabukasan. Hindi pa panahon. Hindi masama ang pagmahal, pero ang pagmamahal na hindi handa ang nagiging dahilan ng sakit na hindi agad mawawala. Hindi pa panahon. Kapag ang isang bata ay maaga naging ina, at hindi pa siya handa, hindi lamang ang kanyang sarili magbabago, kundi na rin ang direksyon ng kanyang buhay. Napabutan ng pag-aaral, bago ang pangarap. Katawan ay hindi pa handa. Isipan ay kulang pa sa kamalayan. At sa mundong puno ng hamon, paano lalaban ang isang pusong pilit na pinatatag at pinatapang? Hindi pa panahon, pero napilitan. At hindi pa kaya, pero kailangan. Pero ating linawin, ang pagiging batang ina ay hindi kahinaan. Hindi sila pagkakamali at hindi sila dapat husgahan. Sila ay mga taong lumalaban, mga pusong napilitang pagbuhay, mga batang buong tapang na hinaharap ang hamon ng buhay, mga pangarap na hindi nawala, kahit nasubok. Habang tayo ay nananahimik, pikit matang tinatanggap na ayos lang, patuloy ang pagtaas ng mga bilang ng mga batang maharap sa ganitong sitwasyon. Ayon sa World Health Organization, 21 milyong kabataang babae, edad 15 hanggang 19 ang nabubuntis bawat taon sa mga developing regions. At humigit kumulang 12 milyon ang nanganganak. Dito sa Pilipinas, ayon sa PAPCO, nagkaroon ng 7% ng pagtaas sa panganganak ng mga bilang sa edad pababa noong 2000. Ngayon din, humigit kumulang 2,411 na bata edad 10 hanggang 14 ang nanganganak sa loob ng isang taon. At ang basito ng halos 7 bata na araw-araw nagsisilika sa dito sa ina. Itong pangarap ang natitinyo. 7 kinabukasan ang nababago. Hindi ito kwento ng kung ano ang mangyayari, kundi ano pa ang pwedeng maiwan. Dahil ng tunay na pagmamahal, hindi minamadali, hindi pinipili, at lalong hindi sinasakripisyo ang kinabukasan. Tamang pag-ibig, marunong maghintay. Ang tunay na pagmamahal, hindi ka ilalagay sa bingit, kundi iaangat ka sa tamang panahon. At para sa mga batang ina, Kayo ay hindi pa tapos, hindi kayo kasiraan. hindi kayo kabawasan. Kayo ay matapang. Pero sana, hindi na madagdagan pa ang kailangang maging matapang sa ganitong paraan. Hindi pa panahon. Dahil ang katotohanan, ang pagiging ina ay hindi isang problema, kundi ang pagiging ina ng hindi pa handa. Hindi pa panahon, isang padalas-dalas na desisyon ngayon ang maaaring talikala ng kinabukasan. Hindi pa panahon. Sa isang sandaling pagpili, maaaring maging habang buhay na sakripisyo. Hindi pa panahon, kaya ikaw, piliin mong maghintay. Hindi pa panahon. Piliin mo mag-ingat. Piliin mo ang sarili mo. Hindi pa panahon, matuto, mamulat, at magtanong. Hindi ba panahon? Huwag matakot tumanggi kung hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa panahon. Hindi pa ito ang tamang panahon para magdala ng buhay. Hindi pa panahon. Dahil ikaw mismo, binubuo at binibigyang kulay mo pa lamang ang iyong buhay. Hindi pa